everyone. I'm ready to answer your questions. Unang-una, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako sa mga nagtiwala at bumoto sa aming party list, ML party list. Those who took a chance on me, those who took a chance sa amin. Ang pakiusap ko lang ay hindi kami iwanan sa laban na ito because we need everyone when we push back harder, louder, and stronger for truth, for justice, for reforms, and for our beloved country. So, umpisa pa lang po ito, panibagong pagsusubok na naman ito, panibagong hamon na naman po ito sa aking journey, yung napakahaba yung naging journey ko, alam niyo naman yon. And here I am, back in Congress, this time as party list representative, and I'm more excited than ever. Thank you. Naku, hindi na ako ganun ang iniisip, ano? But siguro, ganun ang ginagawa ni VP Sara para lalo siya, alam ko na, she's trying to court sympathy dahil mapalapit na yung impeachment trial. Hindi po gano'n ang impeachment proceedings. Sagrado po ang constitutional process of impeachment na dapat wala itong puwang para sa kaguluhan, para sa chaos, para sa drama, or para sa theatrics. So ito ay seryosong usapin na susundin ang due process, susundin ang rule of law, at susundin ang mga prinsipyo na napakahalaga na nandyan sa ating saligang batas. Ano po yan? Yung katotohanan, yung katarungan, at lalong-lalo na yung pananagutan or accountability. We are confident. We are confident. Hindi sana ako umuo, hindi sana ako pumayag na maging part of the prosecution panel kung ang sa tingin ko ay hindi malakas ang kaso. Noon pa man, sa mga hearings sa House of Representatives, sa mga iba't ibang committee like the Quad Committee, the Committee on Good Government and Public Accountability. Just like you, I've been monitoring also those hearings. At nakita ko na malakas at may basehan yung impeachment, yung mga articles of impeachment as forwarded or transmitted to the Senate. What about Harry Roque? Ang pinakamensahe ko lang sa kanya, bumalik na siya dito, harapin niya. Harapin niya yung mga akusasyon laban sa kanya. Huwag siya dapat nagtatago sa ibang bansa, o huwag siya dapat, under the yung kanyang application for asylum ay ganun na lang, hindi siya babalik dito para harapin. May warrant of arrest na. At alam naman niya yan bilang isang abogado na there is such a principle or a dictum in law that flight is indicative of guilt. So dapat harapin niya. I think that is just an exaggeration. Diba, mahilig naman siya sa ganon, mga exaggerated rhetoric. Paano masasabi since I don't think it's literal. It's rhetoric. Pero ang naman, kung ang pagkaka-perceive sa akin ng mga tao ay anti-Duterte ako, may basehan. Yung aking pakikilaban, yung aking pagkukontra noon, yung panahon ng Duterte administration, dahil may basehan yung aking mga pagsigaw at paglaban, lalo na yung EJ case, lalo na yung summary execution na involving libo-libo nating mga kababayan na karamihan ay mga mahihirap. So it's just an exaggerated statement by VP. Yes. Is the next office now an intention to join the minority or become the minority? Well, I just intend to be part of the minority, of opposition.
and also as fiscalizer. Whether as a minority leader or not, tingnan na lang natin. Kasi syempre, hindi pa natin alam yung mga, the dynamics within the new Congress. So I have to really learn also the rope about those things. And syempre, I need to also think about ano sa tingin ko ang magandang committee that I can be a chairperson. But syempre, pag-uusapan pa lang. In fact, kaming mga opposition, kaming mga allied groups, the progressives and the liberals, plano naman talaga namin na mag-uusap kami para planuhin yung mga hakbang namin. Yes, your thoughts on the CA ruling in the case? Tataka kami, naguguluhan kami, just like many, naguguluhan kami sa desisyon na yon. Ngayon lang po kami nakakita ng isang ruling, ng isang desisyon na pinapabalik yung kaso, riniremand doon sa trial court, sa regional trial court, kasi hindi daw malinaw. Pero wala naman nakasabi sa CA decision na mali yung acquittal ko. Na hindi naman nakasabi na ako ay kinoconvict na, hindi ina-acquit. Walang nakasabi na ako ay ibabalik sa kulungan. At hindi ko talaga pwede yon na ibalik ako sa kulungan at i-convict ako na basta-basta na lang at pagkakaroon uli ng paglilitis. Kasi talagang that is very violative of the constitutional prescription against double jeopardy. Napawalang sala na po ako, na-acquit na po ako after due proceedings, after due process. At hindi na mo pwedeng baliktarin yon. So nagtataka po kami dyan sa decision na yan ng Court of Appeals.